Tahasang ninanakaw ang buhay ko. Habang nagpapakumbaba ako sa mainit na kusina, nagpapakasarap silang dalawa sa malamig na kasinungalingan. Pabayaan mo na si Tessa. Uto-uto naman yan. Ang walang awang pambabastos ng asawa ko. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babasagin ko ang kanilang kahibangan. Mula sa mga durog na piraso ng aking puso, babangon ako. Handang-handa na ba silang harapin ang bangis ng aking paniningil? Konti na lang, love. Matatanggal na rin natin si Tessa. Kasunod nito ang isang mensahe mula kay Selena. Ang taong itinuring niyang matalik na kaibigan at nag-iisang kakampi. Hayaan mo na ang utu-utong yan sa kusina. Basta siguruhin mo yung fitting ng wedding gown ko bukas ha. Excited na ako sa dream wedding natin. Bumaha ang mga nagagalak na mensahe sa isang group chat na walang awang pinangalan ng dream wedding. May isa pang pangalan doon na nagpabagsak sa buong mundo ni Tessa. Ang kanyang biyenan na si Doña Belinda. Nagpadala ng hugis pusong simbolo na may kasamang mensahe na nagsasabing, "Deserve mo ang pinakamaganda, Selena. Hindi tulad ng basurahang pinulot lang natin." Ang mga salitang iyon ay maliwanag na nakapaskil sa naiwang tablet ni Selena sa ibabaw ng marmol na lamesa. Kinuha iyon ni Tessa sa pag-aakalang naiwan lamang ng kaibigan ang pahina ng isang lumang recipe na ipapabasa sana sa kanya. Ngunit imbes na sangkap ng masarap na pagkain, laso ng matinding pagkakanulo ang isinubo sa kanyang diwa. Sa mga oras na yon, nakatayo si Tessa sa harap ng mainit na kalan. Hinihalo ng kanyang kanang kamay ang paboritong sabaw ni Diego. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo mula sa maghapong pagpapakahirap sa kusina ng mansyon ng mga Monteluz. Ginugol niya ang buong araw sa pagpili ng pinakasariwang sangkap. Matiyagang naghiwa, nagpalambot ng karne at nag-ayos ng hapagkainan upang mapangiti ang asawang akala niya ay pagod sa trabaho. Ngunit sa likod pala ng kanyang tapat na paglilingkod, pinaglalamayan na ng buhay ang kanyang pagkatao. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang luha na agad pumatak. Walang sigaw na lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tunog. Naramdaman na lamang ni Tessa ang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Ang hanging mainit sa kusina ay naging tila yelo na sumasakal sa kanyang lalamunan. Namamanhid ang kanyang mga daliri. Muntik nang mabitawan ng kanyang nanginginig na kamay ang kahoy na sandok. Ngunit mahigpit niya itong kinuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Gusto niyang magising, gusto niyang isipin na isa lamang itong masamang panaginip. Paano nila nagawang katayin ang kanyang puso habang patuloy pa siyang humihinga? Nabalik lamang ang diwa ni Tessa nang bumukas ang malaking pintuan ng kusina. Pumasok si Doña Belinda na suot ang paboritong seda at may bitbit na mamahaling pamaypay. Ang mga matang palaging mapanmata ay agad na naghahanap ng maipipintas. Ano ba yang amoy na yan, Tessa? Ang tapang ng sabaw. Sigurado akong maalat na naman yan. Wala ka talagang natutunang tama. Ilang taon ka na sa pamamahay ko. Pero ang amoy mahirap mo ay hindi pa rin na naaalis. Mabilis na inilipat ni Tessa ang tablet sa ilalim ng isang malinis na basahan. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Pinilit niyang lunukin ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. "Opo ma, pasensya na po. Dadagdagan ko na lang po ng kaunting tubig para hindi masyadong maalat." Mahinang sagot ni Tessa nang hindi makatingin sa mga mata ng biyenan. Nag-isang guhit ang kilay ni Doña Belinda at ang boses nito ay tumalim na tila isang patalim na sumusugat sa hangin. "Aba! At sumasagot ka pa. Pasalamat ka nga at kinupkop ka ng pamilya Monteluz. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko sa'yo, baka namumulot ka pa rin ng basura kasama ng kuya mo. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng kinakain mo at isinusuot mo kaya umayos ka. Tapusin mo yan at huwag kang magpapakita sa mga bisita ni Selena sa sala mamaya. Nakakahiya ang itsura mo."
Matapos bitawan ang mga salitang dumudurog sa kanyang dangal, tinalikuran na siya ni Doña Belinda at muling lumabas ng kusina nang may pagmamalaki. Naiwang mag-isa si Tessa. Doon lamang gumuho ang kanyang matibay na depensa. Isang mainit na luha ang tahimik na kumawala mula sa kanyang mata. Dahan-dahang bumagsak at nahalo sa kumukulong sabaw sa palayok. Wala siyang karapatang magalit. Wala siyang boses sa tahanang ito. Subalit ang luhang yon ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pag-ibig na tuluyan nang namatay sa kanyang dibdib. Muling nagbigay ng maliwanag na ilaw ang tablet na nakatago sa ilalim ng basahan. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa yon ni Tessa. Handa na ang peking annulment papers. Bukas na bukas, pwede na nating ipapirma sa tanga kasabay ng mga huwad na life insurance forms na inihanda ng mami mo. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Unti-unting napupuno ng pagkamuhi ang kanyang dibdib. Hindi lamang ang kanyang asawa ang ninanakaw nila. Balak nilang puksain, pati ang kanyang kinabukasan, ang pinaghirapan ng kanyang mga kamay, at iwan siyang walang-wala na parang isang yagit na maaari na lamang itapon sa lansangan. Ang matalik niyang kaibigang si Selena, ang biyenang pilit niyang iginagalang, at ang asawang minahal niya ng buong tapat, silang lahat ay nagsabwatan upang ibaon siya ng buhay. Isang pares ng braso ang biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang sumakop sa kanyang pang-amoy. Dumampi ang mainit na labi ni Diego sa kanyang pisngi. Ang bango naman yan, mahal. Kanina ko pa inaasam ang luto mo. Kadalasan, ang yakap na ito ay nagbibigay ng matinding saya at kilig sa puso ni Tessa. Kadalasan, handa siyang kalimutan ang lahat ng pagod. Makita lamang ang ngiti sa labi ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang yakap na yon ay tila isang gumagapang na ahas sa kanyang katawan. Nakakaramdam siya ng matinding pandidiri na nagbabadya sa kanyang lalamunan. Ang mainit na hininga ni Diego ay nagdulot ng kilabot sa kanyang mga buto. Ito ang lalaking nangakong poprotektahan siya sa harap ng altar noong umulan. Ito ang lalaking kababasa lamang niya ng mensaheng nais na siyang alisin na parang isang maruming mantsa. Pinilit ni Tessa na manatiling nakatayo ng tuwid. Hindi siya umiwas, ngunit hindi rin siya gumanti ng yakap. Ramdam na ramdam niya ang pagiging peke ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking itinuring niyang mundo. Bakit ang lamig ng mga kamay mo, mahal? May sakit ka ba? Tanong ni Diego. Pilit na inihaharap si Tessa sa kanya. Ang mga mata nitong nagkukunwaring nag-aalala ay tumitig sa kanya, nag-aantay ng sagot. Tiningnan siya ni Tessa ng diretso. Sa likod ng mga matang yon ay nakita niya ang anino ni Selena, ang laso ng pagtataksil at ang walang hanggang kasakiman ng pamilya Monteluz. Hinigpitan ni Tessa ang pagkakahawak sa gilid ng kalan. Huminga siya ng malalim. Pilit na kinakalma ang nag-aalab na bagyo sa kanyang isipan at dahan-dahang ibinuka ang kanyang mga labi upang sumagot. Siguro ay dahil lamang sa matagal na pagkakababad ng aking mga kamay sa malamig na tubig habang naghuhugas ng mga gulay, mahal. Banayad na sagot ni Tessa. Isang pilit ng ngiti ang kanyang iginuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang kumakawala mula sa mahigpit na yakap ni Diego. Tila nakahinga ng maluwag ang lalaki. Walang kamalay-malay sa nag-aalab na impyerno sa dibdib ng kanyang asawa. Hinalikan muli ni Diego ang tuktok ng kanyang ulo bago ito naglakad palabas ng kusina upang salubungin ang kanyang ina. Naiwan si Tessa na nakatitig sa kawalan, tinatandaan ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang gabi kung kailan namatay ang kanyang pag-ibig at ipinanganak ang kanyang paghihiganti. Kinaumagahan, tila nag-iba ang kulay at hugis ng buong mansyon ng mga Monteluz sa paningin ni Tessa. Ang mga mamahaling kurtina na dati ay sumisimbolo sa karangyaan ay tila naging mga rehas na pumipigil sa sikat ng araw.
Habang nagpupunas siya ng mga antigong florera sa sala, napadako ang kanyang paningin sa kanyang sariling kamay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang manipis at murang singsing sa kanyang palasingsingan. Dati-rati, ito ang pinakamahalagang kayamanan niya dahil ito ang patunay ng pag-ibig ni Diego. Subalit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kupas na kulay nito, napagtanto niyang hindi ito isang simbolo ng wagas na pagmamahal. Ito ay isang malamig na posas na ginamit upang igapos siya sa isang buhay ng pagiging alipin. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng masiglang tinig na umaalingaw-ngaw mula sa pinto. Dumating si Selena, suot ang isang mamahaling damit at may bitbit na isang malaking paper bag. Tulad ng dati, ang mukha nito ay nakapinta sa isang napakatamis at inosenteng ngiti. "Good morning, Tessa! Naisip kita kanina habang nag-shopping ako." Masayang bati ni Selena, sabay abot ng paper bag sa kanya. "Alam ko namang hindi mo kayang bumili ng mga signature brands, kaya ibinili kita nitong simpleng dress. Bagay na bagay ito sa'yo. Kailangan mo kasing matutong magayos para naman hindi na laging naiinis si Tita Belinda sa hitsura mo. Sayang naman ang pagiging asawa mo kay Diego kung mukha ka pa rin katulong." Naramdaman ni Tessa ang tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang mga salitang yon ay binalot sa lambing, ngunit ang laman nito ay purong kamandag na nagpapababa sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang damit, isang murang tela na may kupas na kulay, malayong malayo sa mga mararangyang kasuotan na suot mismo ng babaeng kaharap niya. Gusto sana niyang isampal sa mukha nito ang katotohanang alam na niya ang lahat tungkol sa plano nilang kasal. Ngunit pinili niyang magpakumbaba. "Salamat, Selena. Napakabuti mo talaga sa akin. Susubukan kong mas maging maayos para hindi na mapahiya si Diego." Mahinahong tugon ni Tessa habang pilit na tinatago ang pandidiri nang mahawakan niya ang kamay ng babaeng unti-unting umaagaw sa kanyang asawa. Hindi nagtagal ay bumaba si Doña Belinda mula sa ikalawang palapag. Nakataas ang noo at may hawak na isang manipis na folder. Umupo ang matanda sa kabisera ng mahabang hapagkainan at sinanyasan si Tessa na lumapit. "Tessa, halika rito at iwan mo muna ang mga basahan na yan. May mahalaga tayong pag-uusapan." Utos ni Doña Belinda gamit ang boses na nag-uutos na walang puwang para sa pagsuway. Nang makalapit si Tessa, inilapag ng matanda ang folder na naglalaman ng mga dokumento at isang mamahaling ballpen. "Pinag-iisipan ko ang kinabukasan ng pamilyang ito." Panimula ng biyenan habang nagpapalitan ng makahulugang tingin kay Selena na nakaupo sa malapit. "Bilang asawa ni Diego, kailangan mong ipakita ang iyong kooperasyon. Ang mga papeles na ito ay para sa isang life insurance at pondo para sa magiging anak ninyo. Ako na ang hahawak ng kaunti mong naipon sa bangko para hindi mo waldasin sa mga walang kwentang bagay. Alam mo naman, hindi ka sanay humawak ng malaking pera dahil lumaki ka sa hirap. Pipirmahan mo ito ngayon din bilang pagpapakita ng utang na loob mo sa mga ginagawa namin para sa iyo." Mabilis na naglakbay ang mga mata ni Tessa sa mga nakasulat sa pahina. Hindi ito isang simpleng insurance. Ito ay isang kasulatan na naglilipat ng buong karapatan niya sa lahat ng kanyang personal na naipon at mga legal na autoridad papunta sa pangalan ni Doña Belinda. Isa itong patibong upang ubusin ang kanyang natitirang kalayaan bago siya tuluyang itapon. Tumibok ng mabilis ang puso ni Tessa. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang hindi ngayon ang tamang oras para lumaban ng harapan. Kinuha niya ang ballpen. Huminga siya ng malalim, nag-alay ng isang pekeng ngiti ng pagiging masunurin at itinutok ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit sa halip na isulat ang kanyang nakasanayang lagda, sinadya niyang ibahin ang kurba ng mga letra at nagdagdag ng maling guhit. Isang patagong pagtutol na walang sino man sa kanila ang makakapansin. "Opo, Ma, para po sa kinabukasan namin ni Diego," sabi ni Tessa
matapos ibalik ang folder. Kinuha yon ni Doña Belinda nang may kasamang palihim na ngisi ng tagumpay. Nagpalitan muli ng tingin ng biyenan at si Selena, mga tingin na punong-puno ng pagkutya sa akala nilang katangahan ni Tessa. Nang maglakad na palabas ng silid kainan ng dalawang babae upang magkape sa hardin, naiwan si Tessa na tahimik na nagliligpit ng mga upuan. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Yara, ang nakatatandang kasambahay na palaging tahimik ngunit may malalim na pag-unawa sa mga nangyayari. Nagkukunwari itong nagpupunas ng sahig sa ilalim ng lamesa. Nang magkalapit ang kanilang mga kamay, habang kinukuha ni Tessa ang nahulog na pamunas, mabilis at palihim na ipinasa ni Yara ang isang nakatuping maliit na piraso ng papel. Nagkatinginan silang dalawa nang wala pang isang segundo. Sa mga mata ni Yara, nakita ni Tessa ang isang matibay na alyansa at tahimik na pag-asa. Walang salitang namutawi, tanging ang palitan ng mga tingin na nagsasaad ng pag-iingat. Dali-daling nagpaalam si Tessa na pupunta lamang sa banyo upang maghugas ng kamay. Pagkapasok niya agad niyang inilak ang pinto. Pinihit niya ang gripo upang ang tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig ang magsilbing panlaban sa anumang tunog mula sa labas. Nanginginig ang kanyang mga daliring nagbukas sa nakatuping papel. Ang mga salitang naroon ay nakasulat sa isang nagmamadaling kumpas ng kamay. May tinatago sila sa lumang bodega, ma'am. Mag-iingat po kayo. Tinitigan ni Tessa ang mensahe habang ang malamig na tubig ay patuloy na umaagos sa kanyang mga kamay. Ang lumang bodega sa likod ng mansyon, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ni Doña Belinda na pasukin ng sinuman. Isang lugar na palaging nakakandado at nababalot ng alikabok at lihim. Kung nais niyang sirain ang palasyo ng kasinungalingan ng mga Montelus, alam niyang kailangan niyang pasukin ang mismong pugad ng kanilang mga sikreto. Inanod ng tubig ang mga alalahanin ni Tessa, kasabay ng paglamukot niya sa papel upang itago ito sa kanyang bulsa ay ang pagkabuo ng isang matapang na desisyon. Ngayong gabi, haharapin niya ang dilim ng lumang bodega. Binalot ng makapal at malamig na dilim ang buong mansyon ng mga Montelus. Nang masiguro ni Tessa na mahimbing na ang tulog ni Diego matapos itong malasing ng bahagya, dahan-dahan siyang bumangon mula sa malambot na kama na tila ba isang kabaong sa kanyang pakiramdam. Humakbang siya ng walang sapin sa paa upang hindi makalikha ng anumang ingay sa makinis na sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang patutunguhan ay ang lumang bodega sa likod ng hardin, ang lugar kung saan inilibing ng kanyang biyenan ang katotohanan. Sinamantala niya ang pag-iiwan ni Yara na bahagyang bukas sa pinto ng likod bahay. Nang marating niya ang bodega, maingat niyang itinulak ang mabigat na pintuang gawa sa yakal. Ang paggalaw ng lumang bakal ay lumikha ng isang matalim at mahabang iyak na tila nagrereklamo sa pagkaabala ng gabi. Pumasok siya sa loob at agad siyang sinalubong ng amoy ng amag, lumang kahoy at nakakulong na hangin gamit ang mahinang liwanag mula sa isang maliit na flashlight na ipinuslit niya. Sinimulan niyang halughugin ang mga nakasalansan na gamit. Sa ilalim ng mga inaalikabukang kurtina at sirang kasangkapan, natagpuan ng kanyang nanginginig na mga kamay ang isang kupas na kahon ng sapatos na tinalian ng makapal na pisi. Nakilala niya agad ito. Pinunit niya ang pisi nang may nag-aagawang kaba at pananabik. Pagkabukas niya ng kahon, tumambad sa kanya ang mga lumang litrato, isang paboritong panyo at mga resipe na isinulat mismo ng kanyang yumaong ama. Ito ang mga tanging alaala ng kanyang pamilya na ipinagdala niya nang magpakasal siya rito. 3 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Doña Belinda na aksidente raw itong naitapon ng mga tagalinis at sinunog dahil nagkakalat lamang daw ng amoy mahirap sa mansyon. Isang malaking kasinungalingan. Itinago ng matanda ang mga ito upang tuluyang putulin ang koneksyon ni Tessa sa kanyang pinagmulan, upang iparamdam na wala na siyang ibang uuwian.
Habang hinahalukay niya ang mga gamit, natagpuan ng kanyang mga daliri ang isang pamilyar na bagay sa ilalim ng mga papel. Hinugot niya ito at itinapat sa liwanag ng flashlight. Ito ay ang hinabing pulseras na ginawa ng kanyang ama para sa kanyang ika-18 kaarawan. Ngunit ang pulseras ay hindi nabuo. Sadyang ginupit-gupit ito sa maliliit na piraso, tila pinagkatuwaan ng isang taong walang kaluluwa. Gumuho ang mundo ni Tessa sa loob ng madilim na silid na yon. Ang bawat naputol na sinulid ay tila hiwa sa kanyang sariling laman. Naalala niya ang magaspang ngunit mainit na kamay ng kanyang ama habang isinusuot ito sa kanya. Hindi siya humagulgol ng malakas, ngunit ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginig habang ang maiinit at sunod-sunod na luha ay pumatak sa mga sirang piraso ng pulseras. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng awa at kahinaan sa kanyang puso ay tuluyan ng napatid. Ang matinding kalungkutan ay namuo at naging isang yelo ng malamig na pagpapasiya. Hindi na siya ang biktimang magmamakaawa. Mula sa mga anino malapit sa pintuan, isang mahinang singhap ang narinig. Mabilis na lumingon si Tessa at itinapat ang ilaw doon. Nakatayo ang nakababatang kasambahay na si Kayla, namumutla at nanginginig habang yakap-yakap ang sarili. Hindi na napigilan ni Kayla ang sarili. Tumakbo ito palapit kay Tessa at lumuhod sa sahig, humihikbi ng walang patid. "Ma'am Tessa, patawarin niyo po ako. Hindi ko po ginusto. Inutusan po ako ni Senyora Belinda na bantayan ang bawat kilos ninyo. Sabi niya po, ipapakulong niya ang tatay ko kapag hindi ako sumunod sa kanya. Patawad po, ma'am." Bago pa man makapagsalita si Tessa, isa pang figura ang lumabas mula sa dilim. Si Yara. Tahimik itong sumunod upang tiyaking walang makakahuli kay Tessa. Dahan-dahang lumapit ang matandang kasambahay, hindi upang magpaliwanag, kundi upang mag-alay ng tunay na kalinga. Umupo si Yara sa tabi ni Tessa. Iniangat ang laylayan ng kanyang sariling luma at kupas na uniforme at buong pagmamahal na pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang amo. "Laban, ma'am," bulong ni Yara. Ang boses ay may dalang bigat ng karanasan at matinding awa. "Nandito kami. Hindi ka nag-iisa. Tatapusin natin ang kasamaan nila sa pamamahay na ito." Hinawakan ni Tessa ang nanginginig na kamay ni Kayla at ang magaspang na palad ni Yara. Sa loob ng maruming bodegang iyon, malayo sa marangyang sala ng mga Monteluz, nabuo ang isang matibay na alyansa ng mga babaeng inalipin ng iisang demonyo. Bago nila muling isara ang kahon, kinapa ni Tessa ang ilalim nito upang kunin ang natitirang piraso ng pulseras. Subalit, may ibang malamig na bagay na sumabit sa kanyang kuko. Isang maliit at mabigat na susi na may kakaibang disenyo. Hindi ito ordinaryong susi ng pinto. Hugis ito ng isang susi para sa isang mamahaling kahadiyero. Kaninong kahadiyero at anong madilim na lihim ang bubuksan nito? Ibinulsa niya ito nang walang pag-aalinlangan. Akmang tatayo na sila upang tahimik na bumalik sa mansyon nang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Mula sa labas, sa kabilang dulo ng hardin, narinig nila ang pamilyar at mabigat na tunog ng sapatos na tumatama sa sementadong daanan. Palapit ng palapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang malakas na pagtungkod ng isang gintong baston. Bumilis ang tibok ng puso ni Tessa hanggang sa halos magwala ito sa kanyang dibdib. Ang matalim at mapagmataas na boses ni Doña Belinda ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Umaalingaw-ngaw sa labas mismo ng pintuan ng bodega. "Sinong nandyan? Bakit bukas ang pinto ng bodega?" Walang sino man sa tatlo ang huminga. Naramdaman ni Tessa ang matinding panginginig ng kamay ni Kayla na nakahawak sa kanya. Sa labas, ang matulis na dulo ng sapatos ni Doña Belinda ay huminto mismo sa tapat ng pinto at narinig nila ang paghawak nito sa kalawanging hawakan, handang itulak ang kahoy na humaharang sa kanilang kinatatayuan.
Tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa ugat ni Tessa nang marinig niya ang pag-ikot ng kalawanging seradura ng bodega. Sa isang kisap mata, itinulak niya ng pilit si Nayara at Kyla sa pinakamadilim na bahagi ng silid, sa likod ng matataas na salansan ng mga sirang silya at lumang aparador. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagpasok ng matalim na liwanag mula sa flashlight na hawak ni Doña Belinda. Tumama ito ng direkta sa mukha ni Tessa na nooy nakaupo na sa sahig at pilit na hinihimas ang kanyang binti, umaaktong namimilipit sa sakit. "Anong ginagawa mo rito sa madaling araw, Tessa?" Bulyaw ng biyanan. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa hinala at galit. Humugot ng malalim na hininga si Tessa. Pinipiga ang natitirang lakas upang maging kapani-paniwala ang kanyang kasinungalingan. "Patawad po, ma. Bigla po kasing pinulikat ang binti ko. Hindi po ako makatulog sa sakit. Lumabas po sana ako para maglakad-lakad at banatin ang mga ugat ko sa hardin. Kaso napansin ko pong nakabukas ng bahagya itong bodega. Natakot po ako na baka may nakapasok na magnanakaw, kaya chinek ko po." Iginala ni Doña Belinda ang ilaw sa buong paligid, ngunit wala itong nakita kundi ang alikabok na sumasayaw sa hangin. Ibinaba nito ang tingin sa mga paa ni Tessa na walang sapin at sa mukha nitong namumutla mula sa katatapos lamang na pag-iyak. Umirap ang matanda at nagpakawala ng isang mapangutyang buntong hininga. "Kung ano-anong sakit ng mga mahihirap ang dinadala mo rito sa pamamahay ko. Wala namang mananakaw dyan dahil puro basura na lang ang nandyan. Bumalik ka na sa loob at huwag kang magpagala-gala sa labas na parang asong ulol. Nakakarindi." Tumango si Tessa. Pilit na tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod at naglakad pabalik sa mansyon habang mahigpit na nakakuyom ang palad sa loob ng kanyang bulsa. Naroon at ligtas ang malamig na susing na tagpuan niya. Hindi nakita ng matanda ang lihim na naiwan sa madilim na sulok ng bodega. Kinaumagahan, tila walang anumang nangyari. Nagpatuloy ang ikot ng kalbaryo ni Tessa sa pag-aasikaso sa buong kabahayan. Ngunit may isang maliit na pagbabago. Matapos mamalengke, dumiretso si Kyla sa hugasan ng mga damit. Habang abala si Tessa sa paghihiwalay ng mga puti at decolor, pasimpleng inilapit ni Kyla ang basket ng mga bagong labang tuwalya. Mula sa loob ng isang nakatuping apron, dumulas ang isang maliit at murang cellphone na may keypad direkta sa mga kamay ni Tessa. Nagkatinginan silang dalawa ng mabilis. Walang salitang binigkas, tanging isang banayad na pagtango mula sa batang kasambahay ang nagpatunay na ang pambili nito ay nanggaling sa sarili nitong maliit na naipon. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pag-aalay ng tulong. Itinago agad iyon ni Tessa sa ilalim ng kanyang mga damit. Nang sumapit ang gabi, nagkulong si Tessa sa banyo ng kanilang kwarto. Binuksan niya ang shower sa pinakamalakas nitong agos. Ang tuloy-tuloy na paghampas ng malamig na tubig sa mga baldosa ay lumikha ng isang harang ng ingay upang lunurin ang anumang tunog na magmumula sa kanya. Naupo siya sa malamig na sahigin ng banyo, nanginginig ang mga kamay habang pinipindot ang mga numero sa maliit na telepono. Ang mga numerong kabisadong-kabisado ng kanyang isip at puso. Naghintay siya ng ilang segundo, ang bawat sandali ay tila isang buong taon ng paghihirap hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng linya. "Hello?" Ang pamilyar at malalim na boses ng kanyang Kuya Caspian. Ang boses na nagpalaki sa kanya. Nagtanggol sa kanya laban sa mga mapangaping bata sa kanilang lugar noong sila'y musmos pa. At ang nag-iisang boses ng tunay na pagmamahal sa buhay niya. Sinubukan ni Tessa na magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat ng bigat, pang-aabuso at panlilinlang na tiniis niya sa loob ng mansyong ito ay nagbabadya sa kanyang lalamunan. Isang basag na hikbi ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Kahit walang salita, naramdaman agad ng lalaki sa kabilang linya ang pamilyar na tunog ng pagluha. Nagbago ang tono nito, puno ng pag-aalala at pagkataranta. "Tessa? Bunso? Ikaw ba yan?"
Anong nangyari? Sinasaktan ba nila ang kapatid ko? Kuya, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Kuya, gusto ko nang umuwi. Niloloko nila ako. Si Diego, ipagpapalit niya ako. Ninanakaw nila ang lahat sa akin. Narinig niya ang malakas na pagbuga ng hangin mula sa kanyang kapatid na sinundan ng nanggagalaiting tono ng boses nito. Mga hayop sila. Sabihin mo sa akin kung asan ka. Pupuntahan kita dyan ngayon din. Wawasakin ko ang gate nila, makuha lang kita. Wag, kuya. Pakiusap. Mabilis na pigil ni Tessa. Pilit na kinakalma ang sarili. Alam niyang kapag nagpadalos-dalos sila, gagamitin ng mga Montelus ang kanilang pera at impluensya upang palitawin na sila ang masama. Kapag pumunta ka rito, ibabaligtad nila ang kwento. Gagamitin nila ang batas laban sa atin. Gumagawa sila ng mga pekeng papeles para alisan ako ng karapatan. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para hindi na sila makabangon. Sinabi niya sa kanyang kapatid ang tungkol sa mga pekeng annulment papers, ang huwad na life insurance na ipinapirma sa kanya ni Doña Belinda, at ang susing nakuha niya na posibleng magbukas sa lahat ng katotohanan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pinakalma ni Caspian ang sarili upang maging matibay na haligi para sa kapatid. Nang muli itong magsalita, ang boses nito ay puno ng hindi matitinag na paninindigan at pag-ibig. Kahit gumuho ang mundo, sasaluhin kita, bunso. Hindi ko hahayaang saktan kanila ng ganito. Magpakatatag ka dyan. Suminghap si Caspian, waring nag-iisip ng malalim. Tessa, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. May nakilala akong isang investigative journalist, si Elara. Matagal na niyang iniimbestigahan ang isang dummy corporation na ginagamit sa money laundering. At ang pangalan ng babaeng nagpapatakbo nito ay Selena. Natigilan si Tessa. Ang babaeng magpapanggap na perpektong manugang ay may tinatagong madilim na kasaysayan. Kailangan ko ng mga dokumento mula sa loob, bunso. Patuloy ni Caspian. Humanap ka ng paraan para makita kung ano ang binubuksan ng susing yan. Ngunit parang awa mo na, mag-iingat ka. Opo kuya, pangako, gagawin ko. Tugon ni Tessa. Unti-unting pinupunasan ang kanyang mga luha. Nakahanap siya ng bagong lakas. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Akmang ibababa na niya ang tawag nang biglang maputol ang hininga niya. Mula sa puwang sa ilalim ng pintuan ng banyo, nakita niya ang isang madilim na anino na tumayo mismo sa tapat nito. Bago pa man siya makapag-isip, narinig niya ang malakas na boses ni Diego mula sa labas, puno ng hinala at inis. Kasunod nito ay ang marahas na pag-uga ng seradura habang pilit nitong pinipihit ang hawakan ng pinto mula sa labas. Tessa, sinong kausap mo dyan? Buksan mo itong pinto. Mariing ipinikit ni Tessa ang kanyang mga mata habang marahas na inaalog ni Diego ang seradura ng pinto mula sa labas. Mabilis ngunit walang anumang ingay na ibinaba ni Tessa ang tawag. Itinago niya ang maliit na telepono sa loob ng nakatuping tuwalya na nasa ilalim ng lababo at mabilis na pinihit ang gripo at flush ng inidoro upang lumikha ng isang natural na palusot. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng nakakunot na noo at nagdududang mga mata ng asawa. Namumutla si Tessa at nakahawak sa kanyang tiyan, nagpapanggap na namimilipit sa sakit. Kausap? Wala akong kausap, Diego. Sumasakit ang sikmura ko kaya napakatagal ko rito. Mahinang paliwanag niya. Ang boses ay pilit na ginawang paos. Umirap si Diego, hindi na nag-abalang magtanong pa dahil tila nandidiri ito sa sitwasyon. Bilisan mo nga dyan, nakakairita ang tagal mo. May mahalagang salo-salo bukas ng gabi para sa Noche Buena at ayokong ipahiya mo kami sa harap ng mga bisita ni Selena. Kinabukasan, ang marangyang palasyo ng mga Montelus ay nagliwanag na tila isang palasyong yari sa ginto. Ngunit para kay Tessa, isa itong pugad ng mga nagkukunwaring banal. Ang buong sala
ay napuno ng mga kilalang tao sa mataas na lipunan, mga negosyante at matalik na kaibigan ni Doña Belinda. Bilang tunay na asawa ng tagapagmana, inaasahan sana na si Tessa ang uupo sa tabi ni Diego upang salubungin ang mga bisita. Ngunit sa halip na isang magandang damit, pinasuot siya ng biyena ng isang simpleng apron na halos walang pinagkaiba sa suot ng mga kasambahay at inutusang magsilbi ng pagkain at alak. Sa kabisera ng mahabang hapagkainan, nakatayo si Doña Belinda, taas noo at buong pagmamalaking ipinapakilala si Selena sa mga panauhin. Ito nga pala si Selena, ang napakatalino at napakagandang business partner ni Diego. Utang namin sa kanya ang paglago ng kumpanya. Masayang pahayag ng matanda na tinumbasan ng pekeng pagpapakumbaba at matamis ng ngiti ni Selena. Walang sino man ang pumansin sa presensya ni Tessa na nooy tahimik na nagsasalin ng malamig na tubig sa mga baso ng bisita. Nang mapadaan si Tessa sa upuan ng kanyang asawa, naramdaman niya ang matinding pag-iwas nito. Hindi man lang siya matingnan ng diretso ni Diego. Sa halip, abala ang lalaki sa paghiwa ng karne sa plato ni Selena. Isang gawain na dati ay ginagawa nito para sa kanya. Nang mapilitang lumingon si Diego kay Tessa upang kunin ang serbidora ng alak, mabilis nitong ibinulong ang mga salitang nagpakulo sa dugo ng kanyang asawa. Huwag kang magpahalata na nagseselos ka, Tessa. Negosyo lang ito. Kailangan nating pakisamahan si Selena para sa kinabukasan natin. Kinabukasan, Nino? Kinabukasan ng pagiging palamuti niya habang nagsasaya silang dalawa? Nilunok ni Tessa ang pait at tumango ng walang sinasabi. Ngunit hindi nila alam, sa loob ng malalim na bulsa ng kanyang apron, nakatago ang maliit na telepono. Bukas ang recorder nito, tahimik na kinukuha ang bawat matamis na kasinungalingan, bawat pagmamalaki at ebidensya ng kanilang huwad na ugnayan. Pagtalikod niya upang kumuha ng bagong bote ng mamahaling alak, natigilan siya sa harap ng isang malaking bandehadong pilak na nakasandal sa gilid ng buffet table. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa makintab na metal. Ang mukhang nakatingin sa kanya ay hindi na ang inosente at sunod-sunurang babaeng pumasok sa mansyong ito. Ilang taon na ang nakalipas. Ang babaeng nasa refleksyon ay isang taong natutong magtago ng patalim sa likod ng isang maamong na ngiti. Isang taong nagbibilang na lamang ng oras bago sunugin ang buong palasyo ng kasinungalingan. Nagpatuloy ang pag-ikot ni Tessa sa hapagkainan. Nang dumaan siya sa likuran ni Selena, sinadya ng huli na bitawan ang ginagamit nitong telang pamunas ng bibig upang mahulog sa sahig. Oops, pakipulot naman ng napkin ko, Tessa. Utos ni Selena na parang nakikipag-usap sa isang mababang uri ng alipin. Nanatiling blangko ang ekspresyon ni Tessa at dahan-dahang yumuko upang pulutin ang tela. Sa pagyuko niyang iyon, bahagyang inilapit ni Selena ang kanyang mukha sa tainga ni Tessa. Sapat lamang upang silang dalawa ang makarinig sa kamandag ng kanyang mga salita. Kunin mo na ang tira-tira ko, Tessa. Dahil malapit na malapit mo na ring damputin ang mga tira-tirang oras ng asawa mo. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng puot sa ugat ni Tessa. Ngunit muli, nanatili siyang tahimik. Kinuha niya ang pamunas, inilapag ito sa gilid ng lamesa at naglakad patungo sa pasilyo na nagdudugtong sa sala at kusina upang kumuha ng hangin. Sa hindi kalayuan, sa isang bahagyang bukas na silid-aklatan, narinig niya ang nagmamadaling boses ni Doña Belinda. Nakikipag-usap ito sa telepono, tila nakikipagtalo sa isang tao tungkol sa mga legal na dokumento. O, attorney, siguruhin mong maililipat ang lahat ng natitirang assets at titulo ng lupa sa pangalan ko sa loob ng linggong ito. Kailangang plansado na yon bago pa man pumutok ang balita. Ayokong may matira ni isang sentimo sa babaeng iyon. Oras na sipaain natin siya palabas ng pamilya. Isang malamig na hangin tila galing sa sementeryo ang yumakap sa kaluluwa ni Tessa. Hindi lang nila inaagaw ang asawa niya. Tinatapos nila ang lahat ng karapatan niya bilang isang tao. Kailangan na niyang makuha ang ebidensya mula sa kahadeyero.
Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang pabalik sa kusina, isang malakas at matinis na sigaw ng isang babaeng panauhin ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Nagkakagulo ang mga tao. Nawawala raw ang isang napakamahal na singsing na diamante na ipinatong lamang saglit sa lamesa ng panauhin. Tumayo si Doña Belinda. Ang noo ay nakakunot. Ngunit sa halip na tumulong sa paghahanap, ang matatalim nitong mga mata ay direktang pinukol sa direksyon ni Tessa na kararating lamang mula sa pasilyo. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas. Nawawala ba kamo? Baka naman may isang patay gutom dito na hindi nakapagpigil sa pangangailangan niya. May halong pandidiri ang boses ni Doña Belinda habang palapit ng palapit kay Tessa. Bago pa man makapagsalita si Tessa upang ipagtanggol ang sarili, marahas na inabot ng nanggigigil na kamay ng matanda ang pinakamalaking bulsa sa apron ni Tessa. Ang mismong bulsa kung saan nakatago at patuloy na nagre-record ang maliit na telepono na naglalaman ng kanyang tanging kaligtasan. Naramdaman ni Tessa ang matinding lamig mula sa mga daliri ng kanyang biyenan na pilit na sumusiksik sa loob ng telang nagkukubli sa kanyang lihim. Malamig na parang yelo ang mga daliri ni Doña Belinda nang marahas nitong kapkapan ang loob ng malaking bulsa ng apron ni Tessa. Ang buong paligid ay nag-abang. Bawat hininga ng mga mararangyang bisita ay pigil sa inaasahang eskandalo. Ngunit sa halip na ang ebidensya ng pagnanakaw o ang natatagong telepono na naglalaman ng kanyang kaligtasan, isang gusot at walang kwentang tissue lamang ang naiwang hawak ng matanda. Isang mabilis at patagong paghakbang ang ginawa ni Tessa kanina pa lamang nang mag-umpisa ang kaguluhan. Gamit ang kanyang likas na pagiging alerto mula sa matinding kaba at pagnanasang mabuhay, palihim niyang naihulog ang maliit na telepono sa loob ng makapal na paso ng mga bulaklak sa gilid ng pasilyo bago pa man siya tuluyang makalapit sa hapagkainan. Bakas ang labis na pagkadismaya at pagtataka sa mukha ni Doña Belinda. Ang matalim nitong tingin ay lumipat kay Selena na ngayon ay bahagyang nawala ang mapagmalaking nangiti. Bago pa man makapag-isip ng panibagong ibabato ang biyenan, isang mahinahon ngunit sadyang pinalakas na boses mula sa ilalim ng lamesa ang bumasag sa tensyon. Ito po ba ang hinahanap ninyo, senyora? Pahayag ni Yara habang unti-unting tumatayo, bitbit sa dulo ng kanyang nanginginig na daliri ang kumikinang na diamanteng singsing. Nakita ko po itong gumulong malapit sa takong ng sapatos ni Ma'am Selena. Baka po aksidenteng nahawi nung nagpunas siya ng bibig kanina. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Selena, isang pamumula na dala ng labis na kahihiyan at kapalpakan ng kanyang sariling bitag. Pilit na tumawa si Doña Belinda, isang halakhak na walang kaluluwa upang pagtakpan ang matinding kahihiyan sa harap ng kanyang mga bisita. Humingi ito ng paumanhin sa nawalan habang si Tessa ay nanatiling tahimik na nakatayo. Ang mga mata ay puno ng isang nakakapasong lamig na hindi matitigan ng kahit sino sa kanila. Pagsapit ng malalim na gabi, nang tuluyan ng lisanin ng mga panauhin ang mansyon, hindi pinili ni Tessa na magpahinga. Sa halip na magalit o magmukmok sa isang sulok, sinimulan niya ang isang laro ng matinding pagtitiis at manipulasyon ng damdamin. Gagamitin niya ang mismong kahinaan ng kanyang asawa, ang katiting nitong konsensya. Pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog na sana si Diego. Dala ang basket ng mga lukot na damit nito. Inilabas niya ang plansa at sinimulang idampi ang mainit na bakal sa mga paboritong kamiseta ng asawa. Ang paulit-ulit na pag-usok at pag-init ng tela ay sumasabay sa mainit at nag-aalab niyang pasensya. Tiniyak niyang magiging mabigat at kapansin-pansin ang bawat kilos niya. Nagising si Diego dahil sa liwanag at amoy ng pinaplansang damit. Kinusot nito ang kanyang mga mata at bumangon. Pagkakita niya sa kanyang asawa na walang patid sa paglilingkod sa kalagitnaan ng madaling araw, isang panandaliang pagkamulat ng konsensya ang bumalot sa kanyang duwag na pagkatao. Tessa, bakit hindi ka pa natutulog?
Pwede naman yan ipagawa sa mga kasambahay bukas. Mahinang tanong ng lalaki. Bakas ang bahagyang panginginig ng boses dahil sa puyat at pag-aalala. Ayokong iba ang mag-asikaso sa mga gamit mo, Diego. Gusto ko, palagi kang maayos at presentable, lalo na sa mga importanteng tao tulad ni Selena. Malambot at tila walang bahid na mali siyang sagot ni Tessa. Hindi niya inangat ang kanyang tingin, ngunit ramdam niya ang pagbigat ng hininga ng kanyang asawa. Bawat salitang binitawan niya ay isang patalim na nababalot ng asukal. Lumapit si Diego, nakadama marahil ng matinding panunumbat ng sariling budhi. Sinubukan nitong abutin at hawakan ang kamay ng kanyang asawa upang patigilin ito sa pagtatrabaho. Subalit nang madampi ang kanyang malalambot na daliri sa kamay ni Tessa, naramdaman niya ang labis na kalyo at gaspang nito, mga pilat ng walang katapusang pag-aalaga sa kanya at sa kanyang ina. Tila napaso si Diego. Mabilis nitong iniurong ang kanyang kamay, umatras ng isang hakbang at napayuko ng hindi na nakapagsalita. Ang sandaling iyon ay nagpatunay kay Tessa na ang lalaking ito ay walang kakayahang ipaglaban siya. Isa lamang itong anino ng isang tunay na asawa, duwag at takot sa sariling kasalanan. Sa loob-loob ni Tessa, isang mapait na ngiti ang namuo. Hawak niya ngayon sa leeg ang konsensya ng lalaking sumira sa kanya. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda ng agahan, palihim na nakuha muli ni Tessa ang maliit na telepono mula sa paso ng mga bulaklak at dinala ito sa loob ng banyo. May isang mahabang mensahe mula kay Kuya Caspian na naghihintay sa kanya. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay nagdala ng panibagong pag-asa at matinding palaisipan. Bunso, may nakuha kaming impormasyon ni Elara. Ang negosyo ni Selena ay hindi totoo. Isa itong malaking kasinungalingan para maglaban ng nakaw na pera galing sa kumpanya ninyo. Ngunit may isa pang nakakabahalang nadiskubre, si Elara. Sa mga lumang dokumento ng bangko, may nabanggit na isang pangalan, isang dating biktima na tila inubos din ni Selena ang lahat ng yaman bago ito nawala na parang bula. Inaalam pa namin kung sino ito at baka sakaling magamit natin bilang testigo laban sa kanila. Napakunot ang noo ni Tessa. May iba pang sinira ang babaeng ito. Isang buhay na posibleng pinaglaruan at itinapon na parang basura. Hindi siya ang una at kung hindi siya kikilos upang tapusin ang kasamaang ito, tiyak na hindi rin siya ang huli. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling paglaya, kundi para na rin sa hustisya ng mga taong napagsamantalahan. Bago pa man niya maibaba ang telepono sa malamig na lababo, isa pang maikling mensahe ang pumasok mula kay Caspian. Isang mensahe na nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Booking na ang araw ng kasal nila, bunso. 3 araw na lang. Napasandal si Tessa sa malamig na pader ng banyo habang inuulit-ulit ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. 3 araw na lamang at gaganapin na ang huwad na pag-iisang dibdib ng 2 taong sumira sa buhay niya. 3 araw bago niya tuluyang wasakin ang kanilang palasyo ng kasinungalingan. 3. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang nakakabinging babala. Nang makitang umalis ang sasakyan ni Doña Belinda patungo sa isang mahalagang pagpupulong, alam ni Tessa na ito na ang pagkakataong hindi niya maaring palagpasin. Nanginginig ngunit puno ng determinasyon, naglakad siya patungo sa pribadong silid-aklatan ng kanyang biyenan. Dito itinatago ang mga pinakamalalim na lihim ng pamilya Monteluz, mga lihim na nakatakdang sumira sa kanyang kinabukasan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang malamig at mabigat na susing natagpuan niya sa lumang bodega. Lumapit siya sa isang malaking painting sa pader na nagkukubli sa isang makapal na kahadiyero. Ipinasok niya ang susi sa butas at dahan-dahang pinihit. Naramdaman niya ang mabigat na pag-ikot ng mekanismo sa loob
hanggang sa bumigay ang makapal na pintuang bakal. Bumungad sa kanya ang mga patong-patong na folder na naglalaman ng mga dokumentong legal. Mabilis na naghahanap ang kanyang mga mata hanggang sa makita niya ang isang folder na may nakasulat na pangalan niya. Nang buksan niya ito, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mga dokumentong pinapirmahan sa kanya ng kanyang biyenan, sa pag-aakalang isa itong life insurance, ay mga kasulatan pala ng napakalaking pautang. Ginamit ni Doña Belinda ang pangalan niya bilang pangunahing umutang sa isang kahina-hinalang ahensya. Ang plano nila ay malinaw at walang kasing lupit. Matapos ang huwad na annulment, iiwan siyang walang asawa, walang tahanan, at may bilyong pisong utang na hindi niya kayang bayaran habang buhay. Ipapasa sa kanya ang lahat ng legal na pananagutan upang maprotektahan ang yaman ng mga Monteluz. Habang inililipat niya ang mga pahina, isang nakatuping papel ang kumuha ng kanyang atensyon. Ginamit itong scratch paper ni Doña Belinda upang ilista ang mga halaga ng utang. Nang baligtarin niya ang papel, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang larawan nila ni Diego noong araw ng kanilang kasal. Ang kanilang masasayang mukha na puno ng pag-asa ay walang awang ginuhitan at tinakpan ng mga numero gamit ang makapal na itim na tinta. Ang pinakasagradong alaala ng kanyang pag-ibig ay ginawa lamang basurahan ng mga taong ito. Wala nang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay isang matinding pagkamuhi na nagpayelo sa kanyang kaluluwa. Wala na siyang asawa, wala na siyang pamilya rito. Ang kaharap niya ay mga halimaw. Biglang nanigas ang kanyang mga balikat nang marinig ang paparating na mga boses mula sa pasilyo sa labas ng silid-aklatan. Mabilis siyang umatras at sumiksik sa likod ng makakapal na kurtina ng bintana. Sina Diego at Selena. Maagang umuwi ang kanyang asawa. Kailangan ba talaga nating gawin ito kay Tessa hanggang sa huli? Ang boses ni Diego ay may bahid ng pag-aalinlangan. Boses ng isang duwag na biglang inabot ng takot. Baon na siya sa utang na hindi niya ginawa. Nakukonsensya na ako, Selena. Pwede naman natin siyang bigyan ng maliit na pondo para makapagsimula uli sa probinsya. Huwag na natin siyang ikulong sa utang. Isang matalim at nakakapasong tawa ang pinakawalan ni Selena. Biglang bumait ang asawa ko? Gusto mong umatras ngayon dahil inuusig ka ng budhi mo? Sige, Diego. Kung gusto mong maging bayani, sabihin natin sa buong board of directors ang mga ginawa mo. Ipakalat natin ang mga video natin habang nagpapakasarap ka sa hotel room na nakacharge sa pera ng kumpanya ninyo. Gusto mo bang makita ng mama mo yon? O mas gusto mong matuloy ang kasal natin at makuha ang lahat? Natahimik si Diego. Ang kanyang konsensya ay hindi sapat upang talunin ang kanyang pagkamakasarili at takot sa iskandalo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki bilang tanda ng pagsuko bago ito nag-aya na umakyat na lamang sila sa itaas upang magpahinga. Nang makalayo na ang dalawa, lumabas si Tessa mula sa kanyang pinagtataguan. Ang pandidiri niya kay Diego ay umabot na sa sukdulan. Inilabas niya ang kanyang nakatagong telepono at mabilis na kinuhanan ng malinaw na litrato ang bawat pahina ng mga pekeng kontrata at ang binaboy na larawan ng kanilang kasal. Ipinadala niya ang lahat ng ito kay Caspian nang walang pag-aalinlangan. Akmang ibabalik na niya ang folder sa loob ng kaha de hierro nang may isang maliit at puting sobre ang nahulog mula sa mga dokumento. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang itim at puting larawan mula sa isang ultrasound kasama ang pangalan ng isang sikat na klinika. Kumunot ang noo ni Tessa. Kaninong anak ito? Mayroon bang totoong bata sa sinapupunan ni Selena? O isa na naman ba itong kasangkapan upang lalong mapaikot ang mga Monteluz at mapabilis ang paglipat ng mga ari-arian? Ibinulsa niya ang maliit na dokumento, batid na isa itong matibay na baraha na magagamit niya sa tamang panahon. Kailangan na niyang isara ang kahadeyero. Ibinalik niya ang lahat sa tamang ayos.
at itinulak ang mabigat na pintuang bakal pabalik sa pwesto nito. Ipinasok niya ang susi upang ilak ang mekanismo. Ngunit hindi ito umikot. Pilit niyang ginalaw ang susi, pinipiga ang buong lakas ng kanyang nanginginig na mga kamay, ngunit matigas ang kandado. Naipit ang bakal sa loob, naiwang nakabukas ng bahagya ang kahadiyero. Kasabay ng pag-akyat ng kaba sa kanyang lalamunan, ay ang pag-alingawngaw ng tunog ng gulong ng sasakyan na pumarada mismo sa harap ng main door ng mansyon. Maagang bumalik si Doña Belinda mula sa kanyang pagpupulong. Bumilis ang paghinga ni Tessa. Narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Ang matalas at nagmamadaling pagtama ng mga takong ng sapatos sa makinis na sahig na gawa sa marmol ay nagsimulang gumaralgal sa hangin. Isang tunog na palapit ng palapit, direkta patungo sa silid-aklatan kung saan siya nakatayo. Lalo pang bumilis ang pagtibok ng puso ni Tessa habang patuloy na umaalingawngaw ang matutulis na hakbang sa pasilyo. Pinilit niyang kalmahin ang nanginginig na mga kamay. Huminga siya ng malalim, inayos ang anggulo ng susi at sa isang huling pagkakataon ay mariin itong iniikot. Naramdaman niya ang mabigat na paglapat ng bakal sa loob ng mekanismo. Sumara ng tuluyan ang kahadiyero. Mabilis niyang binunot ang susi at itinago sa kanyang bulsa, kasabay ng pag-abot sa isang pamunas na nakapatong sa kalapit na mesa. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan, kasabay ng pagbungad ng nakakunot na noo ni Doña Belinda. Iginala ng matanda ang kanyang paningin at huminto kay Tessa. "Anong ginagawa mo rito, Tessa? Sinabi ko nang bawal pumasok dito ang mga kasambahay at ikaw na walang alam kundi magkalat. Pasensya na po, Ama. Napansin ko po kasing may sapot ng gagamba sa itaas ng mga estante, kaya nilinis ko lamang po upang hindi pa mahayan ng insekto ang mga libro ninyo." Mahinahong sagot niya. Isang magandang kasinungalingan na nagkukubli sa nag-aalab na bagyo sa kanyang isipan. Umirap ang matanda at itinaboy siya palabas ng may halong pandidiri. Kinagabihan, ang gabi bago ang araw na itinakda para sa sikretong kasal ng kanyang asawa at matalik na kaibigan, bumukas ang pinto ng kwarto ni Tessa. Pumasok si Diego na sumusuray at nanggigitata sa amoy ng mamahaling alak. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ang asawa. Bigla na lamang itong lumapit, yumakap ng mahigpit mula sa likuran ni Tessa. Ibinaon ang mukha sa balikat ng babae at nagsimulang humagulgol na parang isang musmos na nawawala. "Tessa, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ito. Mahal na mahal kita, Tessa." Nanginginig ang boses ng lalaki, pilit na ginagawa ang sarili bilang isang kawawang biktima ng sitwasyon. Walang naramdamang awa si Tessa. Ang luhang tumutulos sa kanyang balikat ay hindi patunay ng pag-ibig, kundi ng pagiging duwag at makasarili. Naramdaman niya ang matinding pandidiri na gumagapang sa kanyang buong katawan, ngunit kinailangan niyang magpigil. Nilunok niya ang pagkasuklam upang makuha ang huling piraso ng katotohanan. Palihim niyang iniabot ang kamay sa ilalim ng unan at pinindot ang recorder ng nakatagong telepono. "Anong sinasabi mo, Diego? May problema ba? Bakit ka humihingi ng tawad?" Malambing at nag-aalalang tanong ni Tessa. Isang mapanganib na laro ng pagpapanggap upang buksan ang bibig ng asawang pinatay ang kanyang kaluluwa. Nabali ang natitirang kontrol ni Diego sa sarili at ibinuhos nito ang lahat. Ang mga papeles na pinapirmahan sa'yo ni Mama, ang annulment natin, peke lahat ng yun, pati ang life insurance. Gusto nilang mawala ka na bukas para makasal kami ni Selena sa simbahan. Pinilit lang nila ako, Tessa. Si Selena, tinatakot niya ako dahil sa pera ng kumpanya. Wala akong magawa kundi sumunod. Nakuha na niya. Ang mismong pag-amin ng asawa tungkol sa buong sabuatan, naitala ng malinaw sa pamamagitan ng kanyang sariling boses. Matapos ibuhos ang kanyang duwag na damdamin, bumagsak ang bigat ni Diego sa kama at tuluyan ng nilamon ng kalasingan. Tahimik na tumayo si Tessa. Dahan-dahan niyang inalis ang mabigat at pawisang braso ng asawa
na nakadagan sa kanyang baywang. Ginamit niya lamang ang dulo ng kanyang mga daliri na tila ba nag-aalis ng isang malagkit at makamandag na ahas mula sa kanyang katawan. Hindi siya umiyak. Wala nang natirang luha para sa lalaking ito. Naglakad siya patungo sa maliit na lamesa sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang kanyang murang singsing sa kasal na nakasuot sa kanyang daliri. Dati, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, isa itong kadena ng pang-aalipin. Hinubad niya ito. Tinitigan niya sa huling pagkakataon bago niya ito binitawan sa ibabaw ng basong may lamang malamig na tubig. Dahan-dahang lumubog ang singsing hanggang sa humimlay ito sa pinakailalim, tulad ng tuluyang paglubog at pagkamatay ng kanilang huwad na pagsasama. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagising si Tessa mula sa isang mababaw na tulog. Nais niyang lumabas upang maghanda sa gagawin niyang pagtakas kasama sina Yara at Kayla. Subalit, bago pa man siya makarating sa pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa pasilyo sa labas ng kanilang kwarto. Boses ito ni Doña Belinda na nakikipag-usap sa kanilang chuper. Ihanda mo ang pampatulog para sa kape niya mamaya. Gusto kong siguruhin na hindi makakagawa ng iskandalo ang babaeng yan habang nagaganap ang seremonya. Siguruhin mong tulog siya maghapon. Natahimik si Tessa at pinakiramdaman ang paligid. Binalak niyang buksan ang pinto upang silipin ang kaganapan sa labas. Ngunit nang pihitin niya ang hawakan nito, hindi ito gumalaw. Pilit niyang inuga ang seradura. Subalit matigas ito. Mula sa kabilang dulo ng kahoy na pintuan, narinig niya ang malamig at mariin na pag-ikot ng mekanismo ng kandado mula sa labas. Nakakulong na siya. Ang bawat pag-uga ni Tessa sa hawakan ng pinto ay nauuwi sa wala. Ang matigas na kahoy ay tila naging isang pader ng kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng pintuan, narinig niya ang boses ni Doña Belinda na sa pagkakataong ito ay hindi na nagtatago ng kanyang tunay na kulay. Magpahinga ka muna dyan ng mahimbing, Tessa. Huwag kang mag-alala. Gigising ka rin kapag tapos na ang lahat at wala ka na sa pamamahay na ito. Wika ng matanda. Narinig ni Tessa ang dahan-dahang paglayo ng mga hakbang nito, kasunod ang mahinang tunog ng pag-atras ng bakal sa loob ng seradura habang muli itong sinisiguro. Napasandal si Tessa sa pinto. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang yakap ang kanyang mga binti. Ang silid na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay naging isang malamig na bilangguan. Tiningnan niya ang kanyang maliit na telepono. Isang bar na lamang ang natitira sa baterya nito. Sinubukan niyang tawagan si Caspian, ngunit tanging paulit-ulit na katahimikan ang sumasagot sa kanya. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Alam niyang sa mga sandaling ito, inihahanda na ang altar para sa kanyang asawa at sa babaeng sumira sa kanya. Subalit sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig niya ang isang napakahinang kaluskos mula sa kabilang panig ng pinto. May isang taong maingat na kumakatok gamit ang dulo ng kuko. "Ma'am Tessa?" "Ma'am, nandito po kami," bulong ni Kayla. Kasunod nito ang boses ni Yara. Puno ng kaba, ngunit may hindi matitinag na paninindigan. "Nakuha po namin ang susi sa kwarto ng mayordoma habang abala sila sa pag-aayos ng sasakyan. Bilisan niyo po, ma'am. Ang mga gamit niyo po ay naipadala na namin sa labas kanina pang madaling araw." Narinig ni Tessa ang pag-ikot ng susi sa loob ng kandado. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang dalawang kasambahay na pawang nanginginig ang mga kamay, ngunit may mga matang nag-aapoy sa katapatan. Hindi agad lumabas si Tessa. Tumayo siya ng tuwid, pinunasan ang mga huling bakas ng luha sa kanyang pisngi, at naglakad patungo sa malaking cabinet. Sa halip na ang kupas na damit na palagi niyang isinusuot upang magmukhang masunurin, hinugot niya ang isang matingkad na pulang bestido na matagal nang nakatago sa pinakailalim. Isang damit na ayon kay Diego ay masyadong agaw atensyon para sa kanya.
Ngayon, ang atensyong yon ang kanyang magiging sandata. Mabilis siyang nagpalit. Habang inaayos ang kanyang buhok, naramdaman niya ang matinding pagbabago sa kanyang loob. Ang bawat hibla ng pagiging martir ay tuluyan ng napigtas. "Laban, ma'am," bulong ni Yara habang isinasabit ang isang manipis na jacket sa balikat ni Tessa upang itago ang pulang damit habang lumalabas sila sa mansyon. Para sa ating mga babaeng laging inaalipin sa sarili nating tahanan, ipakita niyo po sa kanila na hindi lahat ng sugat ay nauuwi sa kamatayan. Sa tulong ni Nayara at Kayla, dumaan sila sa likod ng kusina, umiiwas sa mga CCTV na sadyang tinakpan ni Kayla ng mga basahan ng maaga pa lamang. Habang binabagtas nila ang madilim na pasilyo ng mga tauhan, bawat pintig ng puso ni Tessa ay sumasabay sa takbo ng oras. Nang marating nila ang dulo ng hardin, malapit sa maliit na gate na madalas gamitin ng mga supplier, huminto si Tessa. Nilingon niya ang mansyong naging saksi sa kanyang mga pagdurusa. Wala siyang nararamdamang panghihinayang, tanging isang malalim na paghinga ng paglaya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umatras at huminto mismo sa tapat ng gate. Ang ugong ng makina nito ay tila isang babala sa gabi. Bumaba ang bintana sa gilid ng chopper at doon ay tumambad ang matalim at seryosong mukha ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit para sa mga nanakit sa kanyang kapatid. Ngunit lumambot ang mga ito nang makita si Tessa na nakatayo ng matuwid sa kanyang pulang bestido. "Tara na, bunso," wika ni Caspian. Ang boses ay pununo ng proteksyon. "Oras na para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sayo." Sumakay si Tessa sa sasakyan nang hindi lumilingon sa likod. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa mansyon ng mga Monteluz, hinawakan ni Tessa ang maliit na ultrasound na nakuha niya sa kahadiyero. Isang mapait na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, kasisimula pa lamang nito. Akala ko nung una, sa loob ng mansyong yun ako mamamatay. Ngunit sa bawat ikot ng gulong ng sasakyang ito, nararamdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso. Hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa katarungan. Habang mabilis na binabagtas ng sasakyan ni Caspian ang madilim na kalsada, nanatiling tahimik si Tessa sa loob. Ang liwanag mula sa mga poste sa gilid ng daan ay tila mga aninong mabilis na humahabol sa kanila, ngunit wala ng takot na nananahan sa kanyang dibdib. Hinaplos ni Caspian ang kamay ng kanyang kapatid. Ramdam ang magaspang na kalyo sa palad nito, isang malupit na paalala ng mga taon ng pagkaalipin sa pamilya Monteluz. "Magpahinga ka muna, bunso. Malayo na tayo." Mahinahong wika ni Caspian, ang boses ay puno ng pait at pag-aalaga. "Nasa ligtas na lugar na ang mga gamit mo. Kanina pa naghihintay si Elara sa atin. Hindi ako pwedeng magpahinga, kuya. Hanggat hindi ko nakikita ang pagbagsak ng kanilang tore ng kasinungalingan, hindi mananahimik ang kaluluwa ko." Sagot ni Tessa, ang boses ay matatag at malamig. Inilabas niya ang maliit na ultrasound mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa mahinang liwanag ng dashboard. "Kuya, tingnan mo ito. Ito ang nakuha ko sa kahadiyero ni Doña Belinda." Kinuha ni Caspian ang larawan at sandaling tinitigan ito bago ibinalik sa kapatid. Iyan ba ang gagamitin ni Selena para ituloy ang kasal, ang pagbubuntis? Tumango si Tessa. Iyan ang akala nila, pero may mali sa petsang nakasulat dito. Kung totoo ang sinasabi ni Selena, hindi tugma ang laki ng bata sa larawan sa panahong sinasabi niyang nagsimula ang ugnayan nila ni Diego. Isang huwad na dokumento ang hawak ko, kuya. Ginamit nila ang isang pekeng buhay para sirain ang tunay kong buhay. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang maliit at simpleng apartment sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay si Elara, ang matapang na mamamahayag na binuo ang kanyang karera sa paglalantad ng mga katiwalian. Pagpasok nila sa loob, bumungad ang mga mesa
na puno ng mga laptop, papeles at mga recorder. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Tessa. Bungad ni Elra, sabay yakap ng mahigpit sa babae. Nakuha na namin ang lahat ng ipinadala mong litrato mula sa kahadeyero. Caspian and I have been working all night. Ang mga dokumento ng pautang sa pangalan mo, malinaw na forgery ang pagkaka-execute. At ang kumpanya ni Selena, isang shell company na ginagamit para itago ang mga ninanakaw na pondo mula sa Monteluz Corporation. Ipinakita ni Elara ang malaking screen kung saan nakahanda na ang isang presentation. Nakaset up na ang lahat para sa araw na ito. Ang kailangan na lang natin ay ang presensya mo. Handa ka na ba sa gagawin nating pagsabog sa simbahan? Tinitigan ni Tessa ang kanyang sarili sa salamin ng apartment. Ang pulang bestido ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi ng nakaraan. Handa na ako, Elara. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano kadumi ang dugong dumadaloy sa mga Monteluz. Habang papalubog ang gabi at papalapit ang bukang liwayway, ang araw ng itinakdang kasal ay lalong naging maigting ang katahimikan sa loob ng silid. Inihanda ni Tessa ang kanyang huling sandata, ang audio recording ng pag-amin ni Diego sa kanyang pagtataksil at sa mga plano ng kanyang ina. Ang bawat salita ng asawa ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi na ito nagdudulot ng sakit, kundi ng iba yung lakas. Kailangang plansado ang pagpasok natin, paalala ni Caspian habang tinitingnan ng oras. Ang seremonya ay magsisimula sa ganap na 10:00 ng umaga sa San Agustin Church. Eksaktong sa oras ng pagpapalitan ng sumpa, doon tayo kikilos. Lumipas ang mga oras na tila ba isang mabilis na agos ng tubig. Nang sumapit ang umaga, sumakay muli sila sa sasakyan. Ang kalsada patungo sa simbahan ay puno ng mga mamahaling sasakyan ng mga imbitadong panauhin, mga politiko, negosyante at mga sikat na personalidad na nagnanais saksihan ang kasal ng taon. Nang marating nila ang kanto malapit sa simbahan, narinig ni Tessa ang malakas na tunog ng mga kampana. Ang bawat tunog nito ay tila isang babala sa paparating na bagyo. Mula sa malayo, nakita niya ang luntiang hardin ng simbahan na pinalamutian ng mga puting rosas, mga bulaklak na sumisimbolo sa kalinisan, isang bagay na wala sa mga taong nasa loob. Bumaba si Tessa mula sa sasakyan. Inalis niya ang jacket na nakabalot sa kanyang balikat. Inilantad ang kanyang pulang damit na tila isang hamon sa kapalaran. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa isang layunin. Kuya Elara, oras na, bulong ni Tessa. Naglakad sila patungo sa malaking pintuan ng simbahan, ngunit bago pa man sila makapasok, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanila mula sa likuran. Isang boses na puno ng gulat at panganib. Tessa, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't dapat ay natutulog ka na ng mahimbing sa mansyon? Lumingon si Tessa at nakita ang tsuper ni Doña Belinda, kasama ang dalawang malalaking lalaking nakasuot ng barong na tila mga security guard. Mabilis na humarang ang mga ito sa kanilang daraanan. Ang mga mukha ay handang gumamit ng dahas upang pigilan ang kanilang pagpasok. Ang pintuan ng simbahan ay ilang hakbang na lamang ang layo, at mula sa loob ay narinig ni Tessa ang simula ng tugtog ng organo para sa pagpasok ng ikakasal. Hindi na ako ang dugu-dugo ang tupa na maaari ninyong katayin sa madilim na sulok. Ngayon, ako na ang apoy na tutupok sa inyong mga kasinungalingan. Nanatiling nakatayo si Tessa ng tuwid. Ang kanyang pulang bestido ay tila isang babala sa gitna ng sementadong hardin ng simbahan. Ang tsuper ni Doña Belinda na si Mang Berting ay mabilis na humarang. Ang mukha ay bakas ang gulat at takot na baka mapagalitan ng kanyang amo. Ang dalawang security guard na kasama nito ay tila mga pader na hindi matitinag. Ang kanilang mga braso ay nakahalukip-kip habang nakatitig ng matalim kay Tessa. Ma'am Tessa, huwag na po kayong gumawa ng gulo, madiin na wika ni Mang Berting
Ang boses ay nanginginig sa kaba. Inutusan kami ni Senyora na huwag kayong papasukin. Bumalik na lang po kayo sa sasakyan bago pa lumala ang sitwasyon. Isang hakbang ang ginawa ni Caspian pasulong. Ang kanyang katawan ay tila isang pananggalang para sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Isang tingin na sapat na upang mapaatras ang sino mang susubok na saktan si Tessa. Subukan ninyong hawakan ang kapatid ko at tinitiyak ko sa inyo na hindi ninyo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Ang boses ni Caspian ay tila kulog na gumaralgal sa hangin, mababa ngunit puno ng panganib. Tapos na ang araw ng pananakot ninyo. Wala na kayong kapangyarihan dito. Inilabas ni Elara ang kanyang maliit na video camera at itinuon ito sa mga gwardiya. Ipagpatuloy niyo lang ang pagharang sa amin. Leave itong nakabroadcast sa social media account ng aming network. Gusto niyo bang mapanood ng buong Pilipinas kung paano niyo pinipigilan ang isang legal na asawa na pumasok sa kasal ng kanyang sariling asawa? Sige, subukan niyo. Ang banta ng media at ang presensya ni Caspian ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga gwardiya. Nagkatinginan ang mga ito, hindi sigurado kung ang kanilang tungkulin sa mga Montelus ay sapat na dahilan upang masira ang kanilang mga pangalan sa publiko. Habang nagdadalawang isip sila, tiningnan ni Tessa si Mang Berting ng diretso sa mga mata. Hindi galit ang nakita sa mga mata ni Tessa, kundi isang malamig na awa. Mang Berting, alam kong sinusunod mo lang ang utos. Mahinahon, ngunit matatag na wika ni Tessa. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan ka magsisilbi sa mga taong walang ibang alam, kundi manira ng buhay? Tumabi kayo. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakaharang ng mga gwardiya. Ang takot sa iskandalo sa harap ng maraming mata ay nanaig sa kanilang katapatan sa pera ni Doña Belinda. Mabilis na lumakad si Tessa patungo sa malaking pintuan ng San Agustin Church. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 3 taon ng pagtitiis. Bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang marating nila ang narthex, ang bukana ng simbahan, sinalubong sila ng amoy ng mamahaling insenso at libu-libong puting rosas. Ang paligid ay napupuno ng mga mararangyang dekorasyon na tila ba ang lugar na yon ay isang paraiso. Sa kabila ng katotohanang isang malaking kasalanan ang magaganap sa altar. Ang tugtog ng organo ay bumibilis. Hudyat na ang seremonya ay nagsisimula na. Mula sa malayo, sa dulo ng mahabang pasilyo na may puting carpet, nakita ni Tessa ang likod ng kanyang asawa. Nakatayo si Diego sa harap ng altar, suot ang isang mamahaling barong, tila isang prinsepeng naghihintay sa kanyang reyna. Sa tabi nito ay si Doña Belinda, suot ang isang gown na nagawa sa ginto. Ang mukha ay nakapinta sa isang mapagmataas na ngangiti ng tagumpay. At doon, sa kabilang dulo, ay si Selena. Hawak ang isang malaking pumpon ng mga bulaklak. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa altar. Ang kanyang mahabang belo ay tila isang aninong sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Ang bawat panauhin ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. Walang kamalay-malay sa lason na itinatago nito sa likod ng kanyang magandang mukha. Naramdaman ni Tessa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang adrenaline ng isang taong handa ng maningil. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig. Ang mga daliring dating madalas na humahawak ng basahan at sandok ay tuyo at matatag. Napagtanto niya sa sandaling iyon na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaking tulad ni Diego o sa pagkilala ng isang pamilyang tulad ng mga Montelus. Siya ay si Tessa Valenzuela at wala nang sino mang makakapagtakda ng kanyang kapalaran kundi siya lamang. Huminto ang musika ng organo. Ang buong simbahan ay naging tahimik na tila ba ang hangin mismo ay natatakot na gumalaw. Ang pari ay nagsimula ng magsalita. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw
sa matatandang pader ng simbahan. Kung sino man ang may matibay na dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o manahimik habang buhay. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong santuario. Si Doña Belinda ay bahagyang lumingon sa paligid nang may mapanuring ngiti. Tila hinahamon ang sino mang susubok na sirain ang kanyang plano. Si Diego ay huminga ng malalim, tila nakahinga ng maluwag na walang sumagot. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang pari, isang malakas na tunog ng pagbukas ng malaking pintuan sa likod ang bumasag sa katahimikan. Ang lahat ng ulo sa loob ng simbahan ay sabay-sabay na lumingon sa iisang direksyon. Doon, sa gitna ng maliwanag na liwanag na nanggagaling sa labas, nakatayo si Tessa. Ang kanyang pulang bestido ay tila isang patak ng dugo sa puting tela ng simbahan, isang matinding kontras sa lahat ng kabanalang pilit na itinatanghal sa loob. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mukha ni Doña Belinda ay biglang nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Si Diego ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at takot. At si Selena, ang kanyang kamay na humahawak sa mga bulaklak, ay nagsimulang manginig ng marahas. Naglakad si Tessa pasulong. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Diego. Bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang huwad na kaligayahan. Ako ang may tutol sa kasalang ito. Ang boses ni Tessa ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malamig at matalim na katarungan na bumasag sa bawat sulok ng San Agustin Church. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mahabang puting carpet ay tila pagbawi sa bawat sentimetro ng dignidad na ninakaw sa kanya. Ang pulang bestido niya ay tila isang naglalagablab na apoy na unti-unting tumutupok sa lahat ng kasinungalingang pilit na itinayo ng pamilya Monteluz. Huminto ang buong mundo. Ang mga panauhing kanina lamang ay abala sa paghanga sa karangyaan ng kasal ay tila naging mga estatwang bato. Ang bawat bulungan ay naging tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog sa loob ng simbahan. Nang marating ni Tessa ang harap ng altar, tinitigan niya si Diego ng diretso sa mga mata. Ang kanyang asawa ay namumutla, ang mga labi ay nanginginig, at ang mga kamay na dapat ay hahawak sa kamay ni Selena ay nawalan ng lakas at bumagsak sa kanyang gilid. Sa likod ni Diego, nakita ni Tessa ang mukha ni Doña Belinda. Ang gintong gown ng matanda ay hindi sapat upang itago ang panginginig ng kanyang panga dahil sa matinding puot at kahihiyan. "Tessa, anong kabaliwan ito?" Ang boses ni Doña Belinda ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Mabilis itong lumapit at pilit na humarang sa pagitan ni Tessa at ng kanyang anak. "Guardia, ilabas ninyo ang baliw na babaeng ito. Sinisira niya ang sagradong seremonya." Ngunit bago pa man makalapit ang sinumang tauhan, itinaas ni Tessa ang kanyang kanang kamay. Hawak niya ang maliit na itim na telepono, ang tahimik na saksi sa lahat ng dumi ng pamilyang ito. "Ang tanging kabaliwan dito, Doña Belinda, ay ang pag-aakalang maaari ninyong itayo ang inyong palasyo sa ibabaw ng aking bangkay." Mahinahong wika ni Tessa, ang boses ay sapat na lakas upang marinig hanggang sa huling upuan. "Narito ako, hindi bilang isang asawang nagseselos, kundi bilang ang nag-iisang legal na asawa ni Diego Monteluz na pilit ninyong pinatay sa pamamagitan ng panlilinlang at pekeng mga papeles." Lumingon si Tessa sa pari na ngayoy halatang nabubulag sa kalituhan. "Padre, ang kasalang ito ay isang krimen. Ang annulment na sinasabi nila ay huwad. Ang pirma ko ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko at narito ang ebidensya ng pag-amin mismo ng lalaking iyan." Pinindot ni Tessa ang playback button. Ang boses ni Diego na galing sa kalasingan at pagkaduwag noong huling gabi ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Ang mga papeles na pinapirmahan sa iyo ni Mama
Peke lahat ng yon. Gusto nilang mawala ka na bukas para makasal kami ni Selena. Pinilit lang nila ako, Tessa. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Belinda. Ang mga bisita ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono, kumukuha ng video sa bawat segundo ng pagguho ng dangal ng mga Monteluz. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa altar. Si Selena, na kanina pa nakatitig ng may halong pandidiri, ay mabilis na humakbang pasulong. Sinungaling! Gumagawa ka lang ng kwento dahil ayaw mong tanggapin na hindi ka na mahal ni Diego. Isipin mo ang batang dinadala ko, Tessa. Huwag kang maging makasarili. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Tessa. Inilabas niya ang ultrasound mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa mukha ni Selena. Ang batang ito? Ang batang ayon sa petsa ng ultrasound na ito ay nabuo bago pa man kayo magkakilala ni Diego. O ang batang ito na ayon sa record ng klinika ay kinuha mo lamang sa isang biktima ng pagnanakaw ng dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ang kanyang mapagmalaking tindig ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, ang pintuan sa gilid ng altar ay bumukas at pumasok si Elera kasama ang mga tauhan ng pulisya. Doña Belinda Monteluz, Selena Aranjo, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto dahil sa forgery, money laundering at illegal detention. Madiin na pahayag ng opisyal. Ang simbahan na dati ay puno ng pag-aakalang kabanalan ay naging isang eksena ng matinding kaguluhan. Doña Belinda ay nagsisigaw, tinatangkang itaboy ang mga pulis, habang si Diego ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nakasubsob ang mukha sa carpet at humahagulgol nang walang tigil. Tinitigan ni Tessa ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya, at ang lalaking pumatay sa kanyang puso. Wala na siyang naramdamang anuman, ni galit, ni sakit. Tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya ang bumalot sa kanya. Tapos na, Diego, bulong ni Tessa, sapat na upang marinig ng lalaking nasa kanyang paanan. Ang bawat luhang pumatak sa kusina ng inyong mansyon ay nagbayad na ng utang na loob na paulit-ulit ninyong isinumbat sa akin. Ngayon, ako naman ang kukuha ng aking buhay. Tumalikod si Tessa. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid ng altar, naglakad siya palabas ng simbahan. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa nauna. Sa pintuan nakatayo si Caspian, naghihintay na may mga matang puno ng pagmamalaki at luha. Inabot ni Caspian ang kamay ng kanyang kapatid at sa pagkakataong ito, hindi na ito kailanman bibitaw. Ang sikat ng araw sa labas ng simbahan ay tumama sa pulang bestido ni Tessa na tila ba binabati siya sa kanyang muling pagsilang. Ang bagyo ay natapos na at sa gitna ng mga nawasak na kasinungalingan, natagpuan ni Tessa ang tanging bagay na hindi nila kailanman nagawang nakawin, ang kanyang sarili. Huwag mo nang tawagin ang pangalan niya, Diego. Wala ka ng asawang uuwian. Ang boses ni Caspian ay tila isang pader na bakal na humarang sa pagitan ng nakaraan at ng bagong buhay ni Tessa. 3 araw na ang nakalipas mula nang gumuho ang karangyaan ng mga Monteluz sa gitna ng simbahan, ngunit ang ingay ng iskandalong iyon ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bansa. Sa loob ng maliit at payapang tahanan ni Caspian, nakaupo si Tessa malapit sa bintana. Pinapanood niya ang pagsikat ng araw na dahan-dahang nagbibigay ng kulay sa mga dahon ng puno ng mangga sa labas. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Hindi na ito ang mga peking papeles ni Doña Belinda. Ito ang mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng utang na pilit na ipinataw sa kanya ay opisyal ng kinansela dahil sa napatunayang panloloko at forgery. Si Elara, kasama ang pangkat ng mga abogadong nakuha ni Caspian, ay hindi tumigil hanggat hindi nalilinis ang pangalan ni Tessa. Bunso, kumain ka na. Pag-aanyaya ni Caspian habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa maliit na lamesa.
Tinitigan ni Tessa ang pagkain. Simple, walang mga mamahaling porselana, walang gintong kubyertos, at walang biyenang nakabantay sa bawat subo niya upang punahin ang kanyang asal. Sa simpleng amoy ng luya at bawang, naramdaman ni Tessa ang isang uri ng kabusugan na hindi kailanman naibigay ng mga piging sa mansyon. Dito, ang bawat subo ay hindi mayaman sa taba, kundi sa tunay na pagmamahal. Habang humihigop ng mainit na sabaw, narinig niya ang mahinang tunog ng radyo sa kusina. Ang balita ay tungkol pa rin sa pag-aresto kay Selena Aranjo. Nadiskubre ng mga awtoridad na ang kumpanya nito ay ginamit sa malawakang money laundering at marami pang ibang pamilya ang nabiktima nito bago pa man ang mga Montelus. Si Doña Belinda naman, dahil sa kanyang edad at lumalalang kondisyon ng puso matapos ang atake sa simbahan, ay nananatili sa ilalim ng hospital arrest. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kasalukuyang naka-freeze dahil sa mga investigasyon. Kuya, tumawag ba uli siya? Mahinang tanong ni Tessa. Ang tinutukoy ay si Diego. Tumango si Caspian. Ang mukha ay nagdilim ng bahagya. Huwag mo na siyang isipin. Sinubukan niyang magmakaawa sa labas ng gate kanina, pero pinalayas ko siya. Sabi ko, kung may natitira pa siyang kahihiyan, hayaan ka na niyang huminga. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawala ni Tessa. Naalala niya ang itsura ni Diego noong huli niya itong makita. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang bayani. Ngayon ay isa na lamang anino ng isang taong walang paninindigan. Ang lalaking pumili sa kasinungalingan ay ngayon ay nilalamon ng katotohanan. Tumayo si Tessa at naglakad patungo sa lababo upang hugasan ang kanyang pinagkainan. Habang dinadampi ng kanyang mga palad ang malamig na tubig, dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga daliri. Wala na ang kupas na singsing, wala na ang kalyo ng sapilitang pagkaalipin. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa bawat bakas ng dumi at sakit na iniwan ng mga Montelus. Naroon ang hapdi ng nakaraan, ngunit kasabay nito ay ang ginhawa ng isang bagong simula. Ang sugat ay malalim pa, ngunit hindi na ito nagnanaknak. Nagsisimula na itong maghilom. Yara at Kayla, kumusta na kaya sila? Tanong ni Tessa. Iniisip ang dalawang kasambahay na nagbuwis ng kanilang trabaho upang iligtas siya. Ligtas sila, Tessa! Sagot ni Elara na kadarating lang sa pintuan, bitbit ang ilang magagandang balita. Nahanapan ko sila ng pansamantalang matutuluyan at may mas magandang plano pa tayo para sa kanila. Ang mga dokumento para sa silong ni Tessa ay inaayos na. Ang pondo mula sa mga nabawing assets na napatunayang sayo talaga ay sapat na para simulan ang maliit na center. Nagliwanag ang mga mata ni Tessa. Ang pangarap na makatulong sa mga babaeng dumaranas ng katulad na impyernong pinagdaanan niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng laman at buto. Hindi na lamang siya isang biktima. Siya na ngayon ay magiging isang tagapagtanggol. Bago matapos ang araw, lumabas si Tessa sa hardin ni Caspian. Nilanghap niya ang hangin na amoy lupa at ulan. Wala na ang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Wala na ang takot sa bawat hakbang. Subalit, sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang maliit na sobre ang nakita niyang nakasuksok sa gate. Isang liham mula sa ospital kung saan naroon ang kanyang biyenan. Binasa niya ang mga huling salita ni Doña Belinda na isinulat sa isang nanginginig na paraan. Tessa, patawad. Ngayong wala na akong kahit ano. Ngayon ko lang nakita na ikaw lang ang tanging totoo sa buhay namin. Tiningnan ni Tessa ang liham. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Ang kapatawaran ay isang mahabang landas. Ngunit alam niyang kailangan niya itong tahakin, hindi para sa matanda, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Ngunit ang pagbabalik, iyon ang bagay na hinding-hindi na mangyayari. Habang dahan-dahang pinaliliit ni Tessa ang liham sa kanyang mga kamay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Isang katanungang magsisilbing gabay sa kanyang buong buhay.
Hanggang kailan sapat ang isang simpleng patawad para sa isang buhay na sadyang winasak? 2 taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang bawat araw ay isang banayad na haplos ng hangin na nagbubura sa mga bakas ng bagyong dumaan. Ang silong ni Tessa ay hindi na lamang isang pangarap, isa na itong buhay at humihingang tahanan na nakatayo sa ilalim ng malalabay na puno ng mangga sa isang payapang bahagi ng Bulacan. Ang mga pader nito na pininturahan ng kulay ng bukang liwayway ay nagbibigay ng kanlungan sa mga babaeng minsang nawalan ng tinig at halaga sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Tessa. Ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay wala ng anino ng takot. Wala na ang pulang bestido ng paghihiganti. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting kasuotan na sumisimbolo sa kanyang kalinisan at bagong simula. Lumapit sa kanya sina Yara at Kayla, na ngayoy mga tagapamahala na ng center. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sigla, malayo sa mga nanginginig na kasambahay na nakatago sa madilim na bodega noon. Ma'am Tessa, handa na po ang lahat para sa ating anibersaryo. Masayang wika ni Kayla, na may daladalang mga sariwang bulaklak mula sa kanilang sariling taniman. Ngumiti si Tessa at hinawakan ang kamay ng dalaga. Salamat, Kayla. Kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Yara, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang buhay na hindi ko naman pag-aari. Habang naglalakad sila patungo sa main hall, dumating si Elara na may bitbit na mga balita mula sa lungsod. Naupo sila sa ilalim ng beranda habang umiinom ng mainit na tsa. Ang usapan ay dahan-dahang napadako sa nakaraan. Isang paksang hindi na nagdudulot ng kirot sa dibdib ni Tessa, kundi isang aral na lamang ng katatagan. Kumusta na ang mga Monteluz? Tanong ni Tessa nang may mahinahong tinig. Huminga ng malalim si Elara. Si Diego, balita ko'y lumipat na sa probinsya at nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya. Wala na siyang kahit ano, Tessa. Ang lahat ng karangyaan niya ay naubos sa mga kasong isinampa laban sa kanila. At si Doña Belinda, nananatili siya sa isang nursing home. Ang yaman niya ay hindi nakabili ng mga taong mag-aalaga sa kanya sa huling yugto ng kanyang buhay. Mag-isa na lang siya. Sandaling natahimik si Tessa. Tinanong niya ang kanyang sarili, napatawad ko na ba sila? Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang malalim na katahimikan. Napatawad na niya si Diego, hindi dahil nararapat ito sa lalaki, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapatawad, ngunit ang pagbabalik sa madilim na kahapong iyon ay isang pintuang hinding-hindi na niya muling bubuksan. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na bininyen sa piling ng mga taong nagpapahalaga sa kanya. Lumapit si Caspian, ang kanyang kuya, na palaging nasa kanyang likuran, bilang isang matibay na haligi. Inakbayan niya si Tessa at hinalikan sa noo, isang yakap na puno ng proteksyon at wagas na pag-ibig ng pamilya. Handa na sila, bunso. Hinihintay na nila ang iyong sasabihin. Tumayo si Tessa at humarap sa isang grupo ng mga babaeng bagong dating sa silong. Ang bawat isa sa kanila ay may mga matang puno ng sugat. Katulad ng sa kanya noon, huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad at pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihingi ng inyong pagkamartir, panimula niya. Hindi kayo kailangang mamatay ng unti-unti para lamang mabuhay ang iba. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng kung gaano nyo kayang tiisin ang sakit, kundi ng kung gaano nyo kayang mahalin at igalang ang inyong sarili. Ang bawat sugat ninyo ay isang patunay na kayo ay lumaban. At dito sa silong, ang mga sugat na yan ang magiging inyong pinakamalakas na sandata para muling bumangon. Nang matapos ang kanyang pananalita, isang matalim na katahimikan ang bumalot sa silid bago ito napalitan ng mga mahihinang hikbi ng pag-asa at mahihigpit na yakapan.
Sa huling sandali ng araw, habang pinapanood ni Tessa ang dahan-dahang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahang hindi kailanman kayang ibigay ng ginto o ng isang huwad na asawa. Ang kaligayahang ito ay nagmumula sa katotohanang siya ay malaya, siya ay buo, at siya ay may sapat na lakas upang maging liwanag sa iba. Ang anino ng mansyon ng mga Montelus ay tuluyan ng napawi. Ang natira na lamang ay ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa hardin, ang tunog ng mga nagtatawa ng bata sa malayo, at ang hindi matitinag na kapayapaan sa puso ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili.